Yo, what's up mga bossing? So for today's video, yon. Time check is 5:17 PM. So magbabike muna tayo. Hey, shout out ko Hermie. Sa nagpera na nung bike dito. Ay, malambot nga yung gulong, guys. Tagal-tagal ng panahon ngayon na maluto ako mag-bike. Puro motor na eh. Alright, so testingin nga natin mga boss yung Z1000 natin. So ang tagal na natin hindi nagagamit yung Z1000 natin, kaya test drive natin ulit. Mag long ride tayo sa malapit mga boss. Samahan nyo ako mga boss mag long ride sa malapit, kasi hindi na natin talaga ito napapa-under na itong Z1000 na to. Siguro sobrang busy na rin. Yan, no? Diba? So ang ganda ng tunog niya mga boss. So naka-silent ano lang, wala siyang ibang tunog kundi boom 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 boom. Kaya tara, samahan nyo akong mag long ride sa malapit. So sobrang tagal ko nang hindi nag-rides mga boss. So syempre naninibago pa rin ako sa ngayon. Tagal ko naman hindi nagamit tong motor na to. So habang nagbabanihuhanin tayo dyan mga boss, may ayam na akala ko nga kakagatin ako nung ayam mo. Syempre nag-iwas tayo, sabi ko nakabidyo ka, subukan mo akong kagatin, di ba? Syempre pakita ko yung sarili ko para makita nyo yung kagapuhan ko. Ano ba yan na bubulol na ako, promises. Kung nakikita nyo nga guys yung bahay na yan guys, hindi yan sa akin, sa kanila yan. Syempre pangarap ko din mga magkaroon ng sariling bahay. Syempre kahit naman sino sa atin, kahit sino naman, di ba, pangarap magka-sariling bahay, yung komportable, may uuwian ka, di ba? Kahit naman sino, may pangarap, di ba? Kaya ako patuloy lang sa pagpipedal hanggang sa matupad ko na yung pangarap ko, di ba? Kaya tuloy lang. Kaya masasabi ko sa mga tulad ko na nagsisimula pa lang sa pag-vlog, hindi pa sikat, pero palaos na, iya, charis. So gusto ko lang sabihin sa inyo mga boss na patuloy lang tayo sa pangarap natin. Patuloy lang tayo gumawa ng kasiyahan sa iba, kasi balang araw magiging alaala na lang lahat ng mga pinagagawa mo noon, 'di ba? Kaya habang bata ka pa, kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, magpakasaya ka, enjoy mo. Kasi ako mga masaya ako sa mga pinagagawa ko, ganito, sa pagko-content. Kasi gusto ko lang naman makapagpasaya ng mga tao, kasi hindi naman habang buhay nabubuhay ako, 'di ba? Kaya habang bata ka pa, hanggang malakas ka pa, gawin mo yung mga bagay na nakakapagpasaya sa iyo, 'di ba? I-enjoy mo yung buhay, kasi once in a lifetime lang yung mga boss. Kasi pag nawala na yung buhay na yan, wala na, finish na talaga, diba? Kaya gumawa ka ng mabuti sa iyong kapwa, huwag kang manlamang, lumabang ka ng patas, huwag kang mandaya, diba? Ako nga, walang kasiguraduhan sa mga pinagagawa ko, pero naniniwala ako sa taas, nagtitiwala ako sa sarili ko. Alam ko may naniniwala sa akin, kaya pinagpapatuloy ko itong mga pinagagawa ko sa pagko-content, paggawa ng mga video, diba? Hindi naman sa pagbibiro mga boss, hindi naman sa nagmamayabang ako, pero ang dami ng pagsubok ang dumating sa buhay ko, pero lahat yun nalagpasan ko. Hanggang sa ngayon, nalagpasan ko. Kasi hindi ka na bibigyan ni Lord ng pagsubok sa buhay kung hindi mo kakayanin, diba? Naalala ko lang nung 14 years old siguro ako noon, nung nawala yung papa ko. Tsaka sumunod yung nanay ko, 19 years old siguro ako nung nawala nung nanay ko. 19 years old ako nung nawala yung nanay ko. Sila wala na lahat. Wala na akong magulang. Mag-isa, parang may kapatid naman ako. Bali, apat kami mga kapatid. Ako yung bunsong lalaki at meron pang bunso sa akin, isang babae. Pero kahit na nakakahiwalay-hiwalay kami, pero yung pagmamahal namin sa isa't isa hindi nawawala. Nagkakaaway rin naman minsan, pero wala sa isip namin ang kalimutan namin yung isa't isa. Kasi unang-una, yung pagmamahal yung nangingibabaw sa amin. Inaamin ko sa sarili ko na hindi rin naman ako perfectong kapatid. Sinasagot-sagot ko sila, minsan minumura ko, 'di ba? Hindi naman ako perfectong kapatid, pero sa lahat ng yon, ng mga pagsubok namin sa buhay, is pagmamahal pa rin namin na nangingibabaw, 'di ba? Napakaswerte ko sa mga kapatid ko, kasi kahit ganito, kahit sinasagot-sagot ko sila, hindi pa rin nila naisip na saktan ako. Minsan dumadating din talaga sa point na pag hindi na nila kaya yung mga sinasabi ko, sinasaktan talaga nila ako. Pero tama rin naman yun sa kanila, kasi unang-una, nakawalan ako ng respeto rin sa kanila. Hindi naman talaga ako perfect
tao. Kasi may kanya-kanya naman tayong bad side, di ba? Pero hindi yun rason para kalimutan natin yung mga kapatid natin, magtanim tayo ng galit, di ba? Kaya lesson learned mga boss, walang ibang magtutulungan kundi kayo rin magkakapatid, di ba? Kaya mahalin nyo yung mga kapatid nyo kasi hindi habang buhay nandyan sila para sa iyo. Habang nandyan pa yung mga magulang nyo sa tabi nyo, pahalagaan nyo, mahalin nyo, ipakita nyo kung gaano siya ka-importante sa inyo, 'di ba? Kasi hindi habang buhay nandiyan sila para sa inyo, 'di ba? Kaya saludo ako sa mga anak na pinaparamdam yung pagmamahal nila sa magulang nila. So, yung mga boss, sana maging aral din ito yung mga sinasabi ko sa inyo, sa mga katulad ko, 'di ba? Kaya swerte nyo na kasi may mga magulang kayo, 'di ba? Kasi di lahat talaga swerte. Kasi yung iba broken family lang, yung iba wala na talagang pamilya. Kaya patuloy lang tayo gumawa ng maabuti sa kapwa. Iyan, syempre. And palagi tayong magdasal kung saan man tayo pumunta. So tara. So yung nga guys, medyo nandyan ako sa basketballan mga oras na yan. Syempre nakakamiss yun kasi isa rin sa favorite sport ko is yung basketball, diba? Nakakalungkot lang isipin kasi hindi ko na magagawa yung mga nagagawa ko dati sa paglalaro kasi limitado na kasi yun nga, inoperahan ako hindi na pwedeng magbuhat-buhat ako ng mabigat, limitado na sa paggagalaw, sobrang hirap pero kakayanin para sa mga kapatid ko kasi dami talagang pagsubok sa buhay ko na nalagpasan ko, ganyan, pag-opera, diba? Sobrang kaba ko lang nung mga kwento ko lang sa inyo nung pag-opera ko, sobrang kaba ko na naiiyak na ako kasi unang-una hindi ako sanay pumunta ng ospital na walang kasama, wala man yung nanay ko. Pero wala akong nagawa kaya nilakasan ko na ng loob ko na sana maging successful yung operasyon. Grabe yung naranasan ko mga boss. Hindi ko ma-explain ng maayos sa inyo kasi talagang ang hirap nang wala ka man lang pamilya sa nakatabi mo na gagabay sa iyo habang inooperahan ka. Hindi ko naman masisisi yung mga kapamilya ko kasi unang-una biglaan ang pangyayari. Ang akala ko lang kasi mga boss, check up lang yung mga mangyayari. Pero nung time na chinek up nga ako, in-ultrasound ako, may nakitang isang bagay sa may-ari ko. Yung basta yung sa test yun ay delikado. Kaya ang nangyari, inoperahan siya kasi kung hindi uoperahan, magiging cancer, 'di ba? Ayoko naman ng ganun. Ayoko ng ganun na ako pa yung magsasuffer bandang huli. 'Di ba? Ayoko mahirapan yung pamilya ko dahil may cancer ako. Gusto ko lang pasalamat kay Lord kasi hindi niya ako pinabayaan sa anumang hamon ng buhay ko. Thank you Lord, and gusto ko pasalamat sa lahat ng nagdasal, sa lahat ng tumulong pinansyal, kay Ate Lyra sa pagbantay sa akin sa ospital, sa Ate Mila, Naluluping, sa mga taong tumulong sa akin. Maraming salamat po sa inyo. Napakasulit nyo, hindi nyo pinabayaan. Sa mga followers natin dyan na pinagdarasal pa rin tayo, sa mga kamag-anak, yun, salamat ng sobra. Kaya kung ano man yung pagsubok na dumating sa buhay natin, na laban lang, huwag tayong panghinaan ng loob, dasal lang, diba? Kasi magiging maayos din ang lahat ng problema mo is mawawala yan basta tinawag mo sa itaas, yun, sure ball, yung mga problema mo yan mawawala na yan, diba? So, kaya ako patuloy lang sa hamon ng buhay. Kung ano man pagsubok ulit na dumating sa buhay ko, malalagpasan ko yan. Alam ko yan sarili ko kasi matitag ako tao, matibay ako, diba? Kasi walang ibang tutulong sa iyo kundi yung sarili mo at yung mga pamilya mo. Kaya dapat maging matatag ka sa buhay, diba?
Kaya gusto ko lang sabihin sa lahat ng empleyado, sa lahat ng mga nagtatrabaho, na sana wag nyong abusuhin yung katawan nyo, kasi yan lang yung meron kayo na sobrang napakahalaga, 'di ba? Kasi kung di mo iingatan yung sarili mo, walang mangyayari sa iyo. Kasi yun napakahalaga ng katawan natin, kaya pahalagahan nyo. So yun lang mga boss. Salamat sa lahat ng nagsusuporta sa akin, sa lahat ng naniniwala, at sana may nakuha kayong aral sa mga sinabi ko. So yung mga boss, andito na tayo sa bahay. Gusto ko lang salamat sa mga followers ko na nagsusuporta, sa mga naniniwala sa akin, and sa mga walang tiwala sa akin, okay lang. Ayun lang, please like and share, please follow my page, and please subscribe to my YouTube channel, Boss Bats TV. Peace out.